Ngayon ho ay nasa ika-anim na gabi na tayo ng ating simbang gabi. Ano ho? Sino na ba dito ang nakaka-anim na gabi ho? Sino na? Ayan. Marami-rami na rin ho. Ano ho? Gusto kong itanong sa inyo personally. Bakit kayo nagsisimba kapag simbang gabi? Ano ho? Kasi lahat ng mapuntahan mong simbahan, kapag simbang gabi, talagang napupuno. Ano ho? Hanggang labas, meron. Hanggang taas, meron. Bakit nga ba pag simbang gabi, napupuno ang simbahan? Ano ho? Pero kapag linggo, yung mga holidays of obligations, hindi naman ho ganito kadami. Hindi napupuno ang simbahan. Ano bang meron sa simbang gabi? Kaya nga ang tanong ko sa inyo, bakit kayo nagsisimba kapag simbang gabi? Bakit ho? Sagutin niyo ho yung tanong. Bakit? Kasi merong merong wish. Meron kayong mga kahilingan. Ang tanong, kapag wala na ba kayong kahilingan, hindi na kayo magsisimba? Sagutin niyo ho yun. Kapag wala na ba kayong kahilingan, hindi na ba kayo magsisimba? Oh. Ano ho? Yun ang problema. Ano ho? Mga kapatid, yung tunay na isang Kristiyanong nananampalataya, no? Kristiyanong Katoliko, nagsisimba, hindi lang simbang gabi, kundi buong linggo, lahat ng linggo ng buong taon at yung mga holidays of obligation. Dapat nagsisimba din. Hindi lang ho simbang gabi. Itong ginagawa natin ngayon na simbang gabi, pagkahanda lang ito para sa isang malaking selebrasyon, yung pagdiriwang natin ng Pasko. Kung kayo ho ay nagsimba nung unang gabi, nagkataon po linggo yun, linggo. Hindi po ba linggo? Yung unang simbang gabi, anticipated mass. Pero bakit ang ginamit na liturgy ay yung panglinggo? Hindi naman talaga yung December 16 ang ginamit. Hindi nyo napansin yun. Hindi. December 16 ang ginamit nung unang simbang gabi, nung linggo. Ano pa rin ang ginamit? Yung Sunday readings, yung liturgy panglinggo, yung Gaudete Sunday, yung mga pagbasa noon. Bakit ho? Kasi mas mataas ang liturgy, yung Sunday liturgy. Kaya nga, mas mahalaga yung lahat ng linggo sa buong taon. Para lang sa inyong kaalaman. Simbang gabi na pupunong simbahan. Pero yung Easter Sunday, hindi naman ganito. Yung Easter Vigil, hindi ganito. Yun yung mga mahalagang kapistahan natin, sa simbahan. Easter Vigil, Easter Sunday, Pentecost, pero hindi ho napupuno ng ganito. Para lang sa kaalaman ninyo, yung lahat ng linggo ng buong taon
At yung mga holidays of obligation, yun ho ang napakahalaga. Ano ho? Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung simbang gabi. Ano ho? Pero yun ang talagang napakahalaga. Ano? Ito pang matindi. Marami sa inyo gusto nyong kumpletuhin yung 9 days o yung 9 na gabi. Ano ho? Marami sa inyo gusto kumpletuhin. Kasi nga, naniniwala kayo na kapag nakumpleto ninyo yung 9 na gabi, magkakaroon ng katuparan yung inyong kahilingan. Di ba yun ang paniniwala? Ito ang hindi maganda. Nakumpleto yung simbang gabi, 9 na gabi, pero doon mismo sa pinakamahalagang araw, no, yung Christmas Day, no, doon hindi nagsisimba. Ano ho? Bakit? Pagod na. Yung iba napuya. Ano? Iyon ang mali. Ano ho? Yung mismong pinakamahalagang araw, doon naman kayo nawawala. Nakukuha niyo yung punto. Ano ho? Ano ho? Kaya nga kahit makumpleto niyo yung simbang gabi, tapos wala kayo sa araw ng Pasko, ay wala rin. Ano ho? Wala rin. Kulang. Ano? Hindi lang yun. Susunod pa noon, after ng Christmas Day, yung first Sunday after Christmas, yung celebration ng Feast of the Holy Family. Ano ho? Na dapat lahat ng pamilya nagsisimba, buong mag-anak nagsisimba. Oh. Tapos yung January 1. Ano? Ayun. Sana hindi lang ho kayo Kristiyanong Katoliko na pangsimbang gabi. Ano ho? Yun lang naman ang punto ko. Ano ho? At ngayon nga sa ika-6 na gabi, ano ho? Tampok sa ating ibanghelyo, yung 2 babaeng pinagpala, si Maria at si Elizabeth. Ano ho? Dinalaw ni Maria ang kanyang pinsang si Elizabeth. Bawat bansa ho, meron tayo kanya-kanyang kaugalian. Diba? Ng pagtanggap ng bisita. No? Yung pagtanggap ng bisita, nagiging parte na ng ating tradisyon. No? Nagiging kaugalian na ng mga tao. No? Kapag bumibisita ang isang tao, palagi yang may purpose. Ano? Kaya siya bumibisita. No? Kaya siya dumadalaw, no? Dinadalaw yung kamag-anak, yung magulang, o yung kaibigan, kakilala, kasi may purpose yung pagdalaw. Halimbawa po, bumibisita ang isang tao sa kanyang magulang. Bakit? Marahil namimiss niya ang kanyang magulang. O kaya gustong makipag-banding sa kanyang magulang. Kaya bumibisita ang anak sa kanyang magulang. No? Pero hindi lahat ganun. Ano ho? Hindi ganun ang intensyon, no? Makipag-banding, ano, namimiss niya yung kanyang parents, ano ho? Paano kung ang pakay ng pagbisita ay may hihingiin, no? Sa kanyang mga magulang? Ano ho? Yung iba ganun pag bumibisita eh. Hindi naman talaga gustong makipag-banding sa kanyang magulang. Meron lang hihingiin. Kaya naaalala yung magulang na bisitahin. Nanay, pahingi ng pera. Meron ka ba dyan? Pahiram muna. Na short lang ako. No? Sasabihin pa, ibabalik ko naman. No? Sabi lang yun, ibabalik. Ano ho? Yung iba kasi pag nangutang sa magulang, sasabihin ibabalik. Pero wala na yung saulian. Ano ho? May mga ganun eh. No? Kunyari, manghihiram
pero hindi naman talaga intensyon na ibalik. Ano ho? Merong ganyan. Ano ho? Senior na nga yung magulang, no? Dapat sila na yung binibigyan ng anak, pero hindi eh. Yung magulang pa rin ang nagbibigay sa anak, kasama pa yung mga apo na humihingi. No? Retired na nga supposedly, ano ho? Pero sila pa rin ang nagbibigay doon sa anak, sa apo. Kapag walang kailangan, no, hindi man lang ma-text, no, hindi man lang matawagan, ano, hindi man lang makumusta, hindi man lang dinadalaw yung magulang kung buhay pa. No? Kaya lang pumupunta kapag merong hihingiin. Ano ho? Mahirap po, ano ho? Kapag senior na yung magulang, no? Sino mang mga senior dito? Taas ang kamay. Yung mga senior. Ba't nahihiya ako kay taas? O, di ba kapag senior, mahirap ng kalagayan ng senior. Ano ho? O. Ang mga senior, kapag hindi dinadalaw, walang nakakaalala, ano? Nakakaramdam sila ng lungkot, nangungulila, ano? Nababalisa sa kanilang kalagayan. No? Kaya nga, mahalaga na bigyan din sila ng panahon. Ano? Bisitahin man lang. No? Mga kapatid, kapag ang isang tao bumibisita para manghingi ng pabor, no? Mangutang, anong tawag ho dyan? Anong tawag sa ganyang klase ng tao? Yung pumupunta lang kapag may kailangan, yung merong gustong hingiin na pabor doon sa taong kanyang binibisita, anong tawag po? Anong tawag doon? Ang tawag doon, walang hiya. Di ba? Di ba, walang hiya ang tawag doon. Biruin mo, pupuntahan ka lang kapag may kailangan. Bibisitahin ka dahil merong hihingiin. O, anong tawag doon? Walang hiya ang tawag doon. Nakakaalala lang pag may hihingiin. Mga batid, sa tingin ninyo, yun ba ay magandang kaugalian? No? Kapag bibisita ka, ang intensyon mo manghingi ng pabor. No? Hindi ho maganda yun. Ano ho? O, dun sa mga anak, sa mga apo, no? Nabibisita sa kanilang magulang, sa kanilang lolo at lola. No? Wag naman yung pupunta kayo dahil may hihingin lang. Ipadama naman ninyo sa kanila yung pagmamahal. Ano ho? No? Yung ibanghelyo natin, hindi ganun ang tinuturo. No? Yung ibanghelyong napakinggan ninyo, no, yung pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan si Elizabeth, ano ho? Hindi ganun ang tinuturo. Ano ho? Iba ang intensyon ni Maria kung bakit siya pumunta sa kanyang pinsan. Isipin na lang ninyo, malayo yung pinanggalingan ni Maria mula sa Nazaret papunta doon sa kaburulan ng Judea kung saan nakatira si Zacarias at Elizabeth. Ano ho? Tapos parehas pa silang nagdadalang tao. Pero pinili pa rin ni Maria yung maglakbay ng malayo. Bakit? Kasi gusto niyang paglingkuran yung kanyang pinsan. Kaya niya dinalaw yung kanyang pinsan. At para kay Maria, hindi hadlang yung kanyang pagbubuntis upang makapaglingkod sa kapwa. At para naman kay Elizabeth,
Yung ginawa ni Maria, yun ay isang malaking sorpresa. Isang karangalan na siya ay dinalaw ni Maria. Kaya nga masayang-masaya si Elizabeth. Pati yung sanggol sa kanyang tiyan nagagalaw. Kasi dinalaw siya ng ina ng manunubos. At kinilala rin ni Elizabeth si Maria bilang ina ng Mesiyas. At hindi lang yun. Hindi siya nainggit sa kanyang pinsan si Maria. Hindi niya sinabi, mabuti ka pa yung dinadala mo, yan ang magiging tagapagligtas. Hindi. Bagkos si Elizabeth, nagpakumbaba. Kinilala niya si Maria bilang ina ng ating Panginoon. At inaamin niya sa kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat na dalawin pa ng ina ng tagapagligtas. Mga kapatid, merong magandang purpose si Maria kung bakit niya dinalaw ang kanyang pinsang si Elizabeth. Noong natanggap niya kasi yung mabuting balita ng anghel, Gabriel, itong si Maria kasi, una, gulat na gulat, may kahalong takot, pero nang na-realize niya na yung nangyayari sa kanya, yun pala ay plano ng Diyos, unti-unting nabuksan yung kanyang puso at isipan. Tinanggap niya sa kanyang sarili yung mga pangyayari at tumalima siya sa kalooban ng Diyos ng may pagpakumbaba. Matapos ibalita ng anghel na siya'y magiging ina ng tagapagligtas, labis-labis yung kagalakan ni Maria. Sa madaling salita, nag-uumapaw ang kanyang kasiyahan. Talagang ramdam ni Maria na siya ay blessed na blessed ng Diyos. Punong-puno ng pagpapala ng Diyos. Hindi niya yun maitago. Hindi yung maitago ni Maria. Kaya nga, dali-dali siyang pumunta sa kanyang pinsan si Elizabeth para ibahagi yung kanyang nararamdaman na sobrang kagalakan. At hindi lang yun, pumunta siya sa kanyang pinsang si Elizabeth para tulungan sa kanyang pagbubuntis. She went there not only to share her joy, but to serve her cousin Elizabeth. Yun ang purpose ng pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan. Baka sabihin ng iba, sana all. Sana ganito ang purpose ng taong bumibisita sa amin, sa akin. Nagbabahagi ng mabuting balita. Ibinabahagi yung mga blessings na natatanggap mula sa Diyos. Pinaglilingkuran, tinutulungan yung mga taong binibisita. Dinadamayan, pinagmamalasakitan yung taong binibisita. Mga kapatid, kapag tayo ang bumibisita at ginawa natin yon, pinagmamalasakitan, dinadamayan natin yung ating kapwa, I assure you, you will also experience the real joy deep within your heart. Mararamdaman mo talaga yung tunay na kasiyahan sa puso mo. At hindi lang material na bagay, yung pwede nating ibigay, yung pwede nating ibahagi sa ating kapwa kapag tayo bumibisita. Hindi lahat material na bagay. Yung time mo, yung availability mo na pakinggan yung taong may pinagdadaanan, your presence, your prayer, yan ang pwede nating ibigay sa ating kapwa. Mas masarap po kasi kung ikaw ang nagbibigay. Hindi lang ikaw yung tanggap ng tanggap. Tandaan ho natin yon. Mas masarap ang magbigay
keso ikaw ang tumatanggap. Sabi nga, it is better to give than to receive. Yan dapat ang purpose kapag bumibisita tayo. No? Tayo ang nagbibigay. No? Maganda ang ating intensyon. Yung tipong kapag natapos na yung oras ng iyong pagbisita, pagdalaw, gumagaan yung kalooban ng taong binisita mo. Nagkakaroon ng panibagong pag-asa. Nabubuhayan ng loob. Napapawi yung kalungkutan sa kanyang muka. Nararamdaman niya yung tunay na kaligayahan. Nakakakita siya ng liwanag. No? Tandaan po natin, there is real joy when you give. But there is so much real joy when you give out of love. Uulitin ko. There is real joy when you give. But there is so much joy when you give out of love. Mga kapatid, iyan ang ginawa ni Maria sa pagdalaw sa kanyang pinsan si Elizabeth. No? Tunay na pagmamahal yung kanyang ibinigay. Masarap magbigay, lalo na kung ito ay galing sa puso na nagmamahal. Ito yung pagbibigay na nakapagdudulot ng saya. Learn how to give from the bottom of your heart and spread the spirit of love. Katulad ho ni Maria, tunay na pag-ibig ang kanyang ibinigay. Ganon din ho tayo. Kapag tayo ay dadalaw, kapag tayo ay bibisita, tunay na pag-ibig ang ibigay natin sa ating kapwa. Naglilingkod, nagsasakripisyo, nagpapagaan ng kalooban, lalong-lalo na ng mga taong nangangailangan. Panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa ating Ama upang matularan natin ang kanyang anak. Siyang ating hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Sa bawat